Welcome back mga idol, sa video na ito ay ating matutunghayan ang pelikula na may pamagat na, Locked Up. Warning, spoilers ahead. Nagsisimula ang mga pangyayari sa pelikula kay Mary, isang estudyanteng nag-aaral sa isang bansang Asyano. Sa paaralan, binubuli at inaasar siya ng kanyang mga kaklase dahil lang siya ay isang babaeng dayuhan sa bansa. Pinipilit siyang tumakas ni Barry mula sa kanyang klase, hinahabol at inaasar siya. Hindi lang nakontento ang isa sa mga babae na itumba si Mary sa lupa, kundi sinuntok din siya at nagbanta na susugurin siya ulit kung sasabihin niya sa kahit sino ang nangyari sa pagitan nila. Pagkatapos ay kinunan siya ng video at ipinost sa social media. Dahil sa ginawa nito, nagalit ng husto si Mary. Pinalo ni Mary ang kanyang kaklase ng isang patpat, na nagresulta sa pagtawag sa kanya sa istasyon ng pulisya dahil inakusahan ng pamilya ng babae na sinalakay ang anak nila. Pinalayas din siya sa paaralan. Nakatira na ngayon si Mary kasama ang kanyang tiyuhin dahil may problema siya sa kanyang ama. Naisip ni Mary na magpakamatay dahil sa lahat ng mga nangyari sa kanya at uminom ng maraming gamot na pampatulog. Pero dinala siya sa ospital para iligtas. At sa araw ng pagdinig sa kaso ng pag-atake sa kanyang kaklase, hinatulan ng hukom si Mary na 2 taong pagkakakulong dahil sa kasong attempted murder. Magkasama si Tommy at Mary papunta sa kulungan para ipatupad ang kanyang sentensya. Nakilala niya ang warden ng kulungan na si Jennifer, na sinabi sa tiyuhin ni Mary na hindi mararamdaman ni Mary na nasa kulungan siya, dahil tinatrate niya ang mga babaeng bilanggo na parang mga kapatid niya. Nagpaalam si Tommy kay Mary at nangako sa kanya na iaapela ang sentensya para mailabas siya sa kulungan sa lalong madaling panahon. Sinabi ng bantay ng kulungan kay Mary ang mga patakaran na dapat niyang sundin sa kulungan, at biglang hinarang ng isa sa mga babaeng bilanggo na si Lisa ang daan ni Mary at sinubukang asarin siya. Ang kakaiba sa nangyari ay hindi sinubukan ng mga bantay ng kulungan na pigilan si Lisa na asarin si Mary. Pero sa kabutihang palad, may ibang bilanggo na nagtanggol kay Mary, na nakarating sa kanyang selda habang pinipilit siya ng bantay ng kulungan na magsuot ng damit ng bilanggo sa harap ng lahat. Nakilala ni Mary ang kanyang kaselda na si Katie. Sinabi niya sa kanya ang dahilan kung bakit siya napunta sa kulungan. At sa oras ng tanghalian, patuloy na pinapanood ni Lisa si Mary, na nagtanong sa kanyang kaselda na si Katie tungkol sa kanya, at nalaman niya na pinatay ni Lisa ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya dahil sa kanyang karamdaman sa pag-iisip. Kinumpirma ni Katie kay Mary na malamang na isang araw ay makaharap niya si Lisa sa isang laban, at sinabi rin niya sa kanya na ang kulungang ito ay may kakaiba at maruruming pangyayari, na hindi mo maiisip, at walang bilanggo ang maaaring magbunyag ng mga lihim ng kulungan dahil papatayin siya. Sinubukan ulit ni Lisa na asarin si Mary at pagbantaan. Pero ipinagtanggol siya ni Katie at pinaalalahanan siyang matutong ipagtanggol ang kanyang sarili o lahat sa kulungan ay masasabik sa kanya, pati na ang mga bantay na nakikinig sa mga tawag sa telepono ng mga bilanggo sa kanilang mga pamilya. Nararamdaman ni Mary na may panganib na nagbabanta sa kanyang buhay, kaya tinawagan niya ang kanyang tiyuhin at hiniling sa kanya na ilabas siya sa kulungan sa lalong madaling panahon. At bago pa siya makapagkwento ng mas detalyado, hiniling sa kanya ng bantay na wakasan ang tawag, at pagkatapos ay dinala siya sa kulungan. At sinamantala ni Warden Jennifer ang kawalan ng pag-unawa ni Mary sa wika ng bansa, at hiniling sa kanya na pumirma sa ilang mga papeles at nagbanta na pahahabain ang kanyang sentensya kung hindi siya pipirma. At mukhang natatakot siya kay Jennifer at pinirmahan niya ang mga papeles. Sinabi ni Mary kay Jennifer ang tungkol sa kanyang nararanasan na pananakot mula sa bilanggo na si Lisa. Pero tinigilan siya ni Jennifer at nangako sa kanya na uutusan niya ang mga bantay ng kulungan na protektahan siya. At malinaw na napakahirap ng unang gabi ni Mary sa kanyang selda, sa punto na hindi siya makatulog. Kinabukasan, sinabi ng bantay ng kulungan kay Mary na kailangan niyang magtrabaho sa kulungan, at pinili ni Mary na maglinis ng sahig. Pero nilapitan siya ulit ni Lisa at sinuntok siya. Natuklasan ni Katie kung ano ang nangyari kay Mary at nagpasya siyang maghiganti kay Lisa. Inutusan ng warden ng bilangguan ang mga gwardya na dalhin sina Lisa at Katie sa solitary confinement. At sa gabi, nagulat si Mary sa pagbabalik ni Katie, na may mga senyales ng pagkakabogbog sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpakita ang katotohanan ng bilangguan at ng warden, na nagsabi kay Mary na ito ang parusa para sa mga hindi sumusunod sa mga patakaran ng bilangguan.
Binalaan ni Jennifer si Mary na huwag mag-isip na magsabi ng kahit sino tungkol sa nangyayari sa loob ng bilangguan o mamamatay siya, pagkatapos ay pinilit niya ang isang bilanggo na makipaglaban kay Mary at binugbog siya ng malupit. Sinabi ni Jennifer kay Mary na mayroon siyang 2 linggo upang maghanda para sa isang marahas na laban sa mga bilanggo. Kinabukasan, nakita ni Mary ang isang bilanggo na nagngangalang Zoe at napansin niya na malakas na babae ito at kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Hiniling niya kay Zoe na turuan siyang makipaglaban tulad niya. Pero, kinutya siya ni Zoe at sinabi na mahina siya, at hinamon siyang magbuhat ng dumbbell sa loob lang ng 1 minuto. Nabigo si Mary sa hamon. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin habang pinapanood siya ng mga gwardya. Nalaman ni Mary sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang tiyuhin na dadalaw ito sa kanya, pero tinanggihan ang pagbisita. At tila naiintindihan ng tiyuhin ni Mary na hindi niya masabi ang totoo dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Dinala ng gwardya ng bilangguan si Mary sa basement, kung saan kinukunan nila ng video ang mga babae na hubad, at kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagpopost ng kanilang mga video sa internet. Pagkatapos, pinilit nilang tanggalin ang damit ni Mary. Inamin ng warden ng bilangguan kay Mary na nalaman niya na ang kanyang ama ay isang mayamang tao, at pagkatapos ay inutusan ang mga gwardya na salakayin siya at sinabi na mauulit ang pang-aatake kung hindi siya hihingi ng pera mula sa kanyang mayamang ama. At sa banyo, naisip ni Mary na magpakamatay, pero nabigo siyang wakasan ang kanyang buhay. Isang araw, napansin ni Mary na ibinalik ng gwardya ng bilangguan ang isang babaeng bilanggo sa selda, at naunawaan niya na kinawawa siya ng gwardya. Kinabukasan, sa bakuran ng bilangguan, natuklasan ni Mary na ang babaeng sinalakay ng gwardya ay nagpakamatay, na-realize niya na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Napagpasyahan ni Mary na matuto sa pakikipaglaban habang tinutulungan siya ni Katie at hinihikayat siya na maging isang malakas na babae. At pagkalipas ng ilang araw, napansin natin na nagbago ng husto si Mary at naging mas malakas kaysa dati, hanggang sa napansin ng warden ng bilangguan na handa na siya para makipaglaban. Naging malinaw na ang warden ng bilangguan ay nagbi-video ng mga laban na nagaganap sa pagitan ng mga bilanggo, at ibinebenta ang mga video sa internet para kumita. At sa kanyang unang laban, nagawa ni Mary na talunin ang bilanggo na nakalaban niya ng napakadali. At tinawag siya ng warden sa kanyang opisina. Sinabi ng warden ng bilangguan kay Mary na ang kanyang video ay nakakuha ng maraming view at gusto ng mga manunood na makita ang iba pang laban. Sinabi rin niya na ang kanyang tiyuhin ay nakakuha ng pahintulot na dalawin siya at benentaan siya na huwag sabihin sa kanyang tiyuhin ang nangyari sa bilangguan o papatayin niya ito bago pa man dumating. Sinabi ng warden na ang tanging pagkakataon ni Mary na makalabas ng bilangguan ay ang makipaglaban kay Lisa at talunin ito, at ipinangako kay Mary na magiging isang malayang babae siya kung mananalo siya kay Lisa. Nakausap ni Mary ang kanyang tiyuhin, na napansin ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan at naunawaan na may mga problema siya sa bilangguan. Maingat si Mary sa pagpili ng mga salita habang nakikipag-usap sa kanyang tiyuhin, na nagmungkahi na makipag-usap siya sa kanyang ama, na madaling makakapaglabas sa kanya sa bilangguan dahil siya ay isang mahalagang tao sa bansa. Pero tumanggi si Mary na humingi ng tulong mula sa kanyang ama. Sinabi ng gwardya ng bilangguan kay Mary na nagpakita siya ng magandang asal habang nakikipag-usap sa kanyang tiyuhin. Tinanong siya ni Mary kung tako pa rin ng warden ang kanyang pangako at palalabasin siya sa bilangguan kung mananalo siya kay Lisa, pero hindi pinansin ng gwardya ang kanyang tanong. Kinabukasan, habang nagsasanay, sinabi ng warden kay Mary na hindi siya pinapayagang magsanay hanggang sa petsa ng laban. At tila napilitang tapusin ni Mary ang kanyang pagsasanay sa loob ng kanyang selda, samantalang si Lisa ay pinapayagang magsanay saan man niya gusto. Bukod sa pinapayagan siyang mag-inject ng steroids, inutusan ng warden ng bilangguan si Lisa na patayin si Mary sa laban at ipinangako na palalabasin siya sa bilangguan kung susundin niya ang kanyang utos. Balik kay Mary, na nakausap si Zoe, na nagbabala sa kanya na huwag makipaglaban kay Lisa at pinapayuhan siya na gamitin ang kanyang isip kaysa sa kanyang lakas. Sinusubukan ng mga gwardya na pigilan si Mary na kumain para masiguro na siya ay magiging isang mahina na babae. At tila nagtagumpay sila sa kanilang misyon dahil nakaramdam ng matinding gutom si Mary. At sa gabi ng laban, sinabi ni Mary kay Katie na susubukan niyang magnakaw ng baril mula sa mga gwardya para takutin sila at makatakas mula sa bilangguan.
Binalaan si Mary ni Katie na huwag mag-isip ng kalokohan dahil papatayin lang niya ang kanyang sarili. At bago magsimula ang laban sa pagitan ni Mary at Lisa, sinabi ng warden ng bilangguan sa kanila na isa lang ang lalabas na buhay sa laban. Pagkatapos ay nagsimula ang laban, kung saan napansin natin na mas malakas si Lisa kaysa kay Mary. Pero, nakontrol din ni Mary si Lisa at nang ibabaw sa kanilang laban. Inutusan ng warden si Mary na patayin niya si Lisa o papatayin niya silang dalawa. Pero nag-atubili si Mary na patayin si Lisa. Binigyan si Mary ng kutsilyo ng warden para patayin si Lisa. Pero niloko siya ni Mary at itinapat ang kutsilyo sa kanyang leeg. Inutusan ng warden ang mga gwardya na ilayo ang kanilang mga armas. At lumakad si Mary patungo sa gate ng bilangguan saka lumabas. Iniwan ang warden sa mga bilanggo, na naghihintay ng pagkakataon na maghiganti sa kanya. At sa katapusan ng pelikula, nakatakas si Mary mula sa bilangguan kasama ang kanyang kaibigan na si Katie, sakay sa isa sa mga sasakyan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.